Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke. Luke chapter 12, verses 35 to verse 48. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ikalabing-dalawang kabanata, simula talata 35 hanggang 48. Tayo sa susunod na ito ay malaman ng mga permitting sa chapters of prayer groups sapagkat tayo ay maghahanda para sa 41st anniversary na gaganapin sa mga kasaysayan ng Philippines ng Kuya. At ito po ang mababasa ng Ebanghelyo sa wikang Ingles. Jesus said, "Be dressed ready for service and keep your lamps burning, like men waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. It will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. I tell you the truth, he will dress himself to serve, will have them recline at the table, and will come and wait on them. It will be good for those servants whose master finds them ready, even if he comes in the second or third watch of the night. But understand this, if the owner of the house had known at what hour the theft was coming, he would not have let his house be broken into. You also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him." Peter asked, "Lord, are you telling this parable to us or to everyone?" The Lord answered, "Who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time? It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. I tell you the truth, he will put him in charge of all his possessions. But suppose the servant say to himself, 'My master is taking a long time in coming,' and he then begins to beat the master's servants and maid servants, and to eat and drink and get drunk. The master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the unbelievers. That servant who knows his master's will, and does not get ready or does not do what his master wants, will be beaten with many blows. But the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked." Purihin natin ang buhay ng Diyos. Sinabi ng Panginoon Jesus, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulat kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutan ng nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, pagduduluin sila sa lahat at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila, umaratan niya
sila handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw, siya'y dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ang puno ng sambahayan, kung anong oras araw ng magnanakaw, hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Tinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi ba ninyo ang kaligtasan ito para sa akin o para sa lahat? Tumugon ng Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan ito upang magbigay sa iba mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang alipin iyon kapag hinagnan siya gumagawa ng gayon pagpabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng alipin ito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng alipin iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At sinimulan niyang pupugin ang ibang alipin na lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Dahil ang Panginoon ng alipin niyaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga bitapat. At ang alipin na nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang alipin hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang parusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng gagawang maraming bagay ay pananatili sa lalo maraming bagay. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat buhat sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Mahal na po kayong maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Meron po akong ipapasigaw sa inyo. Pag sinabi po God is good, ang isasagot nyo talaga. At kapag sinabi ko naman all the time, ang isasagot nyo naman husay naman. Okay? So God is good. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Now, bago tayo magpatuloy, bilang paghahanda sa masigsayang 41st anniversary overnight celebration, ito po ang ating dadalhin sa araw ng overnight celebration sa masigsayang Ilinobrans ng Luneta Rizal Park. Una, magsipaggawa ng 41 prayer requests. Bakit 41? Kasi po 41 years na po ang gawain ito. Mula pa noong 1984. Pangalawa, magsipaghanda rin ng mga pao chicken sandwich. Siguro na nabasa niyo po yung post from Delta Broadcasting System Facebook page. At magdala rin ng
ng tigdalawang tangkila na may pangsalo. Bakit may pangsalo, brother? Para hindi mamulihan ang mga parke ng buong Quirino Grandstand to Rizal Park. Mas mahina po yun para iwan na natin malinis at walang anumang kalat. Alam mo naman yung kababalik na yorme ng Maynila ay tinitignan kung malinis ang paligid. Amen. Ang dress code sa araw ng overnight, puting t-shirt o puting shirt. Kung mayroong t-shirt na all-out, katulad yung binibenta sa co-op, yung 41st anniversary, di ko alam kung nakapag-pre-order na po kayo. Yan. Para sa ngayon, patuloy tayong sasamahan, gabayan at ingatan ni Yahweh El Shaddai. And I thank God sapagkat ang inyong pong lingkod ay patuloy pa rin panatag ang loob. Tanungin niyo po ako ng malakas, bakit? Sapagkat ang legasiya ng aking Ama sa paglilingkod dito sa gawain ay mananatiling buhay, lalo-lalo na kapag ako sa beginning message yung salitang in the name of the Father pa lang, isa sa mga di malilimutang linya. At di lang yun, pati yung touch, hindi rin mawawala. At yung always welcoming the presence of the Holy Spirit. Yung mga linyang yun, mananatiling buhay. Lalo na yung mga ina-upload niya sa YouTube na sa Take Over Holy Spirit, nananatiling aktibo. Pero I think ang pinakahuling video na na-post yung pagtuturo sa mga ushers and usherettes. Kaya mananatiling buhay yung mga video na kanyang pinost sa YouTube. At ang sa ngayon, ang pag-ibig at katapatan ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya ay patuloy na patatanin ni Yahweh El Shaddai. At kagabi, kamang-kama nasa bahay ako after ng aking outreach, nakita ko sa FB9 na nagtotok din si Brother Ping. Sabi ko, teka, bakit si Brother Ping ang nagtotok? Doon sa upper likutan. Doon sa prayer meeting sa upper likutan. Wala bang kasi na doon sa inyo? Kaya parang nakatakot bakit si Brother Ping ang nagtotok. Ang tanong ay bakit kaya? Parang sinabi niya, kalot-alay, what happened? What happened, brother? Amen? So anyways, ang ulo ng makalangit na balita, and by the way, ito ba yung pangalawang pagkakataon nakatayo at nakasay dito sa St. Andrew the Apostle Parish. Unang hire ko dito is month of March. Panahon pa ng college grade. No? Hindi ko makakalimutan yung March. 1 ng March yun. Di ko na-expect na yung sa ating brother ay medyo sumakakiram na pinasukan ng init at lamig. No? Pero I believe that there is a miracle God can perform to that brother.
Purihin siya ng Diyos. Ito po ang ulo ng mga langit na balita. Waiting and faithful. Paghihintay at pagiging tapat. Sa nakaraang Ebanghelyo, pamilyar tayo sa kasong pinaksak at yun ay ang bigmaan sa magkapatid dahil kasamanan o alin-alinan. Now, ano po ang dahilan kung bakit bigo ang karamihan sa kanilang kaluluwa? 3 reasons why many people lost their souls. Una, ang unang dahilan dahil sa maling paghahanda. There was a wrong preparation. Katulad ng mayamang hangal. Naghanda, nagtipon ng kayamanan. Pero may pagkahangal, may pagkamatakaw. Amen? Kung mababasa natin sa verse 16 to 18 ng Luke 12, gigibahin daw niya yung kamanig at pagtatayo daw ng mas lalong malaki at titipunin niya yung mga aling-alian at saka yung mga inani niya. Ano pa po ang pangalawang dahilan? Yan po ay the second reason is wrong intention, maling layunin. Sabi sa verse 19, pagkaya nang iniisip ng mayamahan, sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin pa, kaya kakain na lang ako, matutulog, magsasaya, maglalasing. Ito ang pangatlong dahilan. The third reason is wrong vision, maling pananaw. Kaya ano nangyari? Ang sabi na, alam nyo, kasi iisip ng mayamahal, ang sabi ng tingin ng Diyos, hamal, may onggang mapawin ng kita ng buhay. Kanino mapupunta na yung pinag-handa ko. Amen? Now, paano kung marinig mo ang salitang sa araw na ito, wala ka ng buhay? Now, the question is, are you ready for that? Siyempre, hindi tayo ready sa ganyan. Bakit? Marami tayong mission dito sa ibabaw ng lupa. Anong mission? Ipahayag ang kabutihan at kagandahan loob ng buhay panal ang makakamdan ng Diyos. Amen. Alam niyo po kung month of April, after ng diocese of recollection ng diocese of Pasig, alam niyo po, I am very blessed at naging po namin ang personal si Father Nathan. Napakabait at down to earth ang likod pa rin ito. Bakit ka? Sapagkat welcome na welcome sa atin at sa gawain niya redemptionary itong likod pa rin ito. And I'm very glad that Father Nathan will also welcome to Yahweh El Shaddai at Angle Dens. Purihin si Yahweh El Shaddai. Now,
Sa handa ba kayo bumarap sa Diyos para magsulit sa mga talento natin at abilidad? Wala na ako kausapan. Now, sa pagpapatuloy ng ating mensahe sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, nagbigay si Jesus ng ilang mga utos para sa atin, para bigyang halaga ang kanyang muling pagbabalik o yung tinatawag na second coming. Second coming. Sa mundo, ang tawag daw end of the world. Pero sa mga tunay na mamahal kay Kristo, hindi natin matatawag na end of the world, kundi end of time. Ang tawag ay end time. Wakas ng panahon. Amen po ba? Makakatuwa man na, hindi ko lang matutuwa ako. Meron akong nabasa isang kapoy, lalo na mga isang nakalagay, happy rapture. Hallelujah. Sabi ko ng kanila, happy rapture. Sa mga nagkakalit ang tawag ng rapture. Pero sa ating mga Katoliko, hindi rapture ang matatawag kundi parousia. Bakit parousia? Yan po ang pinag-aaralan ng ating mga nasimbahan patungkol sa second coming ng Panginoon. Amen? Now, ang tanong, sa paghihintay at pagiging tapat sa pananampalataya sa Diyos, ano po ang dapat nating gawin? Tanongin niyo po ako ng malakas. Ano yun? Ito, makinig ang malipakinig. Una, be prepared always. Maging handa tayo lagi. Sabi ni Jesus, sabi po ng ating Panginoon sa verse 35 ng Ebanghelyo ating binasa, maging handa kayo. People must be ready for Jesus to return at any time. Kailangan maging handa tayo para sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus anumang oras. At maliwanag na sinabi sa verse 46, He will come suddenly. Bigla siyang narating. Kumbaga sa malalim na Tagalog, ura-urada. Darating. Amen? Taas na po ang kamay mga senior citizen dyan. Taas ang kamay, huwag mahihiya. Ito, paalala ko lang po. No? Enjoy your life with your ako habang kayo po'y malakas. Amen? Amen to ma? Amen. Kaya yung mga pension ninyo, makaingatan ninyo. Lalo na pag kailangan nyo mag-treat ang ako nyo, lalo na kapag araw ng linggo. Amen? Ito, natutuwa ako sa mga bata kapag tinitreat sila ng lolo-lola. Kanya lang, yung pagtawag ng lolo sa kanona, sabi na ang tulo ay LRM, W sa. Tanungin niyo po kung bakit. Hindi ko alam kung matatawag kayo dito eh. Sasabihin ng bata sa lolo, wow, kaya tayo magtuhol. Eh, tatlo na naman
tuhod ko, masakit ang spinal cord ko, kurang na ang balong mo. Amen po ba? Now, ano naman ang ikalawa, brothers and sisters in Christ? At panatilihing magdiwanag ang inyong inawan. Anong sabi sa verse 36? Ano po sabi sa verse 35b? Sindihan ang mga ilawan. Keep your lamps burning sa wikang English. Halimbawa po mga kapatid, kapag patay na ang ilawan, wala nang dapat gawin kundi matulog at mag-relax. Pero kung bukas nangangahulugan, nakahanda na sa dapat gawin alang-alang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Ano siya? Yung palapak ninyo kaya siya. Now, people need to care for lamps so that they continue to burn. Kailangan alagaan ng tao ang lampara o sisiglang liwanag upang patuloy na magningas. Tuloy-tuloy ang pagningas ng aming pagkatao sa pamamagitan ng liwanag. Amen po ba? Now, the disciples should prepare themselves too. Maging ang mga lagan ay dapat ihanda ang kanilang sarili. Now, ano naman ang ikatlo? Inihalintulad niya rito, inihahalintulad niya rin tayo sa mga alipin na hihintay saan? Sa pag-uwi ng kanilang boss bukas sa kasanan. Upang kung ito'y lumamig at tumatok, agad-agad, urang-uraga, bubuksan nila ang pinto. Amen? Now, tayo ay pag-aari ng ating Panginoon Jesus. Siya ang ating master. Siya ang pinakamahalagang relasyon natin. Amen? Imagine, sa 41 years na natin gawain, hindi nawawala si Lord. Amen? Sa kanyang kalooban at kabutihan, nakadepende ang buhay natin. Kaya paulit-ulit niyang sinasabi na dapat tayo ay gising at magbanal. Purihin si Jesus. Napakaliwanag ang sinabi ng verse 36. Nang tayo katulad ng isang aliping naghintay at matyanang naghintay sa pagbalik ng kanilang maestro. Amen? Now, ang ikaapat ay handa, sabi sa verse 37, at dapat handa, sabi sa verse 38. Dapat maging handa at dapat handa. Saan? Sa muling pagbabalik ni Kristo. Purihin si Jesus. Now, ikalima, isang uri nilang alipin sa panahon iyon ang tinatawag na steward o household, manager o
katiwala. Tayo ay dapat maging tapat at matalinong katiwala. Sabi sa verse 40 ng ating Ebanghelyo. Now, nasa pagdating ng Panginoon, at tulad ng isang alipin, madarat ng gumaganap na tungkulin. Sabi ng verse 40. Dapat maging handa tayo. Dapat tayo ang alipin madarat ng Diyos na gumaganap ng tungkulin. At di lang tayo dapat maging handa at sabik sa kanyang pagbabalik, kundi tapat tayo sa pagsunod sa ating Panginoon habang tayo ay naghihintay. So we must be ready for His return and be faithful as we wait. Purihin si Jesus. Napakinggan niyo po yung laban ni Pacquiao noong July 20. Magtakin mo, sa 12 rounds pa lang, anong lumabas sa television? Draw. Tabla. Sabi ko, bakit tabla? Malamang. Yung title doon, mananatili sa kalaman. Amen? Now, sa laban ng pambansang mga o, nagapit sila doon, hindi madali ang paghahanda, hindi rin madali ang mag-focus sa training. At ito ang aming hamon. Ito po ang hamon para sa ating buhay spiritual at pananampalataya. Bakit kailangan natin maghintay at maging tapat sa pananampalataya sa ating Panginoon? Makinig ulit ang may pagkinig. Huwag tutulog-tulog. Una, magbabalik ang ating Panginoon. Our Master, the Lord Jesus Christ, will return. This is the good news. Yan ang mabuting balita, ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Kailangan natin marinig sa kabila ng mga maling balita, sa kabila ng mga kumakalat na fake news at misinformation, lalo na yung mga nangyayari sa ating paligid at sa ating buhay. Now, the question is, anong klaseng pagbabalik mayroon ang Panginoon? Nakikita natin ito sa pagsasalarawan ni Jesus sa teksto tungkol sa kanyang pagbabalik. Anong sabi doon? Ang pagbabalik ng Panginoon ay matatagalan. Sabi ng verse 45. So at least, sa pananaw ng bawat isa, ikinukumpara tayo sa mga alipin na hihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon. Buhat sa kasalan. At ang kasalan kasi sa mga panahon ng Hudyo, di tulad ng kasalukuyan. Ngayon, kapag kumakatin ng wedding, alam mo mamaya natin uuwi din. Amen? Now, sa kanila, sa mga Hudyo, ang kasalan ay inaabot. Amen? Inaabot ang ano? Ilang araw. Minsan isang linggo, matatagalan ang pag-uwi. Kaya inihahalin tulad ni Jesus ang ilan sa ibang alipin. Amen? Sa ibang alipin na nagsasabing matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Alam niyo po, makakabahan ng araw
may nag-viral sa social media yung isang babae. Nasa loob lamang ng simbahan, tapat ng parang cold water, di ko na kung ano ginawa niya. And I think may balik talaga yun. But I pray that brother will receive God's mercy. In that brother will confess her sins. Now, so be patient in waiting. Patuloy tayo maghintay dahil sa pagdating niya naman ay sigurado. Maghihintay tayo sa ating Panginoon dahil ito'y dumating at tumatok ay mabubuksan nila agad ang pinto. Now, the next is sorpresa. Bigla silang susurprise ni Lord. Kaya dapat maging handa, maging sa ating gabi o sa madaling araw man. Sabi sa verse 38 ng Luke chapter 12. Now, the second thing is that your master will reward you. Gagantimpalaan ka ni Yahweh El Shaddai. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship, gagantimpalaan ka ni Yahweh El Shaddai. Anong tugon ng katabi mo? Pumulin si Yahweh El Shaddai. Narating si Jesus, dapat handa tayo. Hindi natin alam kung kailan, pero sigurado yun. At sa pagdating niya, sigurado rin dala-dala niya ang mga reward o gantimpala sa sino man na nanatiling tapat kay Yahweh El Shaddai. Ang gantimpala ay honor and authority. Karangalan at kapangyarihan. Ay para lang saan? O para lang kanino? Sa mga tunay na nakasunod ng ating Panginoon. Mga naghihintay sa Kanya at nananatiling tapat kay Yahweh El Shaddai. Amen po ba? So, dito tayo magpo-conclude kasi malapit na mag-kalima ng hapon. So, ano ang dalawang mensahe na dapat natin tuloy at ipapapatuloy? Maghintay. First message is waiting. Maghintay. Tumulan tayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Amen? Pangalawang mensahe, tapat. Maging tapat tayo. Kaya nagtawag sa area nito, tapat pa. Amen? Faithful. Tumugon ang Panginoon. Sino na ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalangin ng kanyang Panginoon sa sambayanan nito, sa sambahayan nito, upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Amen? If you accept these two messages, huwag tayo tumulan sa kanyang hangal na mali ang paghahanda sa kanyang kayamanan ang buhay niya. Purihin si Yahweh.
Yan, yan ang favorite part ng healing message. Ayaw na kayo. Taas ang ating mga kamay. Ikita ang inyong mga mata. At sama-sama tayo magbalik loob sa ating Panginoon. Kailangan tayo makitay at maging tapat tayo sa pagdating ng Panginoon. Hindi bukas, hindi sa makalawa. Ngayon na ang tamang panahon upang tayo lahat ay magbago. Isuko po ninyo ang inyong sarili sa buhay ng Diyos at sundin ng kaibig sa puso ang panalangin ito. Bigay natin Diyos ang makapangyarihan. Nagpapasalamat kami sa iyong kapahayanan na pagin mo sa bawat isa. Patawarin mo kami kung kami po ay may mga pagkakamali at pagkukulang na aming ginawa sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawarin mo kami,
Panginoong Yesus, nagpapasalamat din kami sa oras na ito. Dahil sa iyong awa at habag, patuloy mo kami bigyan ng lakas upang kami lahat ay tumulan sa maaliling naghihintay at maging tapat sa iyong pagbabalik. Maraming salamat, Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin. Ako naman po ang mananalangin. Diyos na mga kapangyarihan, maraming salamat po sa iyong kapahayagan at mahatid sa bawat isa sa akin. Nawang magsilbing aral ang kanilang narinig tungkol sa paghihintay at pagiging tapat. O Diyos, nawang puso ng bawat isa at ay bahagi sa iba ang kanilang pagkakalintan. Pagpalayo po ang lingkod pari na nakamahala dito sa St. Apostle Parish, si Father Adam. Patuloy mo rin pagpalain ang mga nagtataguyod ng gawain dito sa lugar na ito. Mula sa coordinator hanggang sa pinakamakamang lingkod, kasama ang mga aming manunod. At ang mga nagsusuporta sa gawain mo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sundan mo po ang iyong naganda, himala, kamamalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at pagpapalang Pilipinas. Kaya sa aming paghahanda sa nalalapit ng mga kasaysayang 41st Anniversary Overnight Celebration na gagawin sa mga kasaysayang Rio Grande Stand Luneta Rizal Park. Bigyan mo po ng magandang panahon ang dako yun sa araw ng pag-ibipon upang kami lahat ay magpasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa ngalan mo, Jesus. Taas ang lahat ng inyong mga dalalahan, ang inyong mga prayer requests, at ang lahat ng bagay na gusto pang malangin ni Yahweh El Shaddai. Manalangin tayo. Diyos na mga kapangyarihan na totoo at paspasan, ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig na isasin panyo, at iba pang bagay na kanilang pinataas. Gamitin mo po bilang mga sakla upang ang sino mga hipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya pagpala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa mga papel at kanilang mga mahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Paspasan ng mga alay na doon, ibalik sa kanilang nagpusultaka, siksik-hindi, at mga apaw. At sa aming pansamantalang pakiwahiwalay, taglay po namin ang ibayong lakas at ibayong sigla na galing sa iyong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming sakot na namin kaysa ng panambilang panalangin ng aming Emergency Maria at ng lahat ng mga anghel pawala sa langit kaysa rin ng panalangin ni St. Andrew the Apostle. Sa pangalan ng ilibog kong nana, ang aming Panginoon at Pagligtas, Panginoon sa Kristo, na nabuhay kagaharin kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Taas ang inyong mga kamay na walang hawak. At tayo malayang magpupuwi ng malakas sa inyong. Tasang kami niyo. Tasang kami niyo. Total isang linggo tayong walang gawain sa mga parokyan. Dahil nagkakata tayo sa 41st anniversary po kayo. Meron po akong itatapon at siya
laging naghihintay at tapat sa pagbabalik ni Kristo. Pakiulit ng malakas. May the Lord help us also. Now and always, forever, in the name of the Father, Father pa naman po, kung kayo pinalik. That's the declaration of our faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Maramang, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless everyone.